Guys, gusto ko lang po gawa ng reaction itong nag-viral na video. And I'm sure napanood po ninyo ito. Isang Toyota Wigo na nakapark po sa isang mall na hindi ko naman alam kung saan mall ito mga ka-idol. But napansin ko, medyo paahon nga po yung kanyang exit. Hindi ko lang alam kung gaano ka-steep ito mga ka-idol. But hindi naman po nagkulang ang mall for safety features ng daanan. As you can see, may ngipin naman mga ka-idol. But siyempre, that time na yon medyo madulas, naulan, basa po yung daanan. Maybe, baka may oil na kasama doon sa tubig na dumadaloy, or maybe may oil din doon sa kanyang gulong, or maybe yung over tire pressure yung kanyang gulong. Hindi natin masabi mga ka-idol. And samahan mo pa ng natarantaan driver, kaya as you can see, di ba, mabilis po yung ikot ng gulong sa bandang harapan. Nag-cause po ng friction, that's why umusok. Then hindi kinaya, bumigay, umatras, tapos may natama ang sasakyan. So, I feel sorry sa driver po ng Wigo. Maybe first time lang itong nangyari sa kanya. Hindi po siya aware sa mga ganitong klaseng scenario. Or nataranta po ang driver, di ba? And hopefully, meron pong comprehensive insurance ang sasakyan na yon. Dahil kung wala, nako, double trouble mga ka-idol. Ipapaayos mo ang iyong sasakyan at ipapaayos mo rin yung sasakyan na nabangga mo at hopefully wala pang tinamaan na tao. Dahil kung meron, nako, talagang kakamot ka mga ka-idol. Kaya ini-encourage ko kayo na kumuha ng insurance or i-renew ninyo ang inyong insurance. Dahil hindi po natin masabi kung ano yung mangyayari sa araw-araw nating pagmamaneho. Okay? So, natuwa lang ako mga ka-idol dahil may mga napanood po akong reaction dito sa aking mga kapwa vlogger. Isang mga batikang vlogger pagdating po sa automotive, gaya po ni Jeep Doctor, ni Autorans. Napansin ko, maayos naman yung kanilang explanation ayon sa kanilang technical assessment, knowledge, experience, and skills mga idol. Lahat naman sila tama no? Sabi nga nila, maaring dun sa daanan, tapos yung sa gulong, yung specs ng gulong, tire pressure, front wheel drive versus rear wheel drive, marami. But for me, as an agent mga idol, syempre gusto ko rin i-share sa inyo ang aking personal experience. Although hindi po ako knowledgeable mga ka-idol. Hindi po ako klaseng bookish na tao But experience is enough for me. Dahil way back 2005, nung ahente po ako mga ka-idol, kung mapapansin po ninyo, hindi pa uso ang mga carrier truck noon na kinukuha po ang mga brand new na sasakyan from planta going to casa. Diba? Napansin niyo po ba yan? But now, lahat naka-carrier truck na mga ka-idol. Noon, hindi pa uso yan mga ka-idol, kaya medyo risky. Nung kapanahunan po namin, kapag may releases po kami, especially po month-end na po mga ka-idol, ang ginagawa po ng aming kasa, pinapasakay po kami ng isang van. Yung van po namin, then lahat ng ahente na may releases, kasama po kami, kukunin po namin yung unit na i-release namin sa inyo, dadalhin namin ng kasa, and then kapag hindi po available ang kliyente na pick upin yung unit or hindi po marunong mag-drive pa, kami na rin po ang nag-o-offer na ihatid sila sa kanilang bahay. No? Ganun po mga ka-idol. At hindi lang po sa dealer mga ka-idol, but also yung mga personal namin sasakyan. Marami na rin po kaming mga iba't ibang klaseng experience. But dun sa nangyaring yun mga ka-idol, meron talaga akong classic experience na mismo dineliver ko ang isa sa mga luxury na sasakyan, yung Toyota Alphard. Way back 2006 or 2007 yata yun mga ka-idol. I remember na meron po akong kliyente, bumili po sa akin ng Alphard. Binili niya good as cash. And then that time na yon meron po siyang dalang sasakyan na BMW na 7 Series. So pag sinabi mong 7 Series mga ka-idol, luxury car na mahabang sasakyan po yan. Pero hindi ko alam kung saan siya nauwi mga ka-idol. No? So nag-convoy po kami, dala ko po yung Alphard, yung bago niyang Alphard. Tapos sa kanya yung 7 Series. Dahil siyempre mas mahal yun, di ba?
So, dineliver po namin dyan sa Bayview International Tower. Diyan po yan sa may Rojas Boulevard. Malapit po yan sa ano eh, sa isang maybe malapit na po ito sa sa may Heritage Hotel eh. Ayun. I hope alam niyo po itong building na ito mga ka-idol. So, ang asawa po ng aking kliyente is diplomat mga ka-idol. Hindi ko naman alam na doon sa kanilang parking ay paakyat pala. At yung kanilang parking mga ka-idol ay spiral. Pag sinabi mong spiral, pag ganun idol, at mind you, isang kotse lang ang kasya. At medyo madulas. Although, wala naman tubig, meron ding ipin, pero medyo madulas mga ka-idol. So, nangahas si Mr. The Car Loan Expert na ihatid paakyat. Nauna yung aking kliyente. Okay? So, para sa kanya, maning-mani yung pagpapark paakyat. Although it's spiral at mahaba yung sa kanyang sasakyan. Nagulat ako dahil mahaba ang kanyang kotse at sa akin ay mahaba rin pero mas mahaba yung sa kanya. Pasok na pasok siya. Malapad din ang kanyang kotse, no? Pero pagdating sa akin, hindi po ako kagad nakakyat. So nagtaka yung aking kliyente. Ginawa niya, binaba niya uli ako. Nagtanong siya sa akin, oh, ba't hindi mo kayang iakyat? Ma'am, nag-i-skid po kasi ako. Napansin ko, nagpi-fishtail po ako eh. So, natatakot po ako, baka bumangga po ang inyong bagong brand new na sasakyan dyan sa mga gilid-gilid po. Eh, ma'am, paano yan? Hindi ko po mayakyat. Alam mo, sabi sa akin ng aking kliyente, madali lang yan dahil matagal na ako nagpa-park dito at araw-araw kong ginagawa ito. Panis na sa akin yan. So, that time na yon nakita ko yung kanyang driving style, mga ka-idol. Doon ako bumilib sa aking kliyenteng babae. Alam mo kung bakit? Dahil tansyadong-tansyado niya yung kanyang posisyon. Yung kanyang pag-akyat na hindi naman ganun kabilis, hindi rin ganun kabagal. Yung smoothly ng pag-akyat niya, yung very graceful ang kanyang akyat. Tsaka yung position ng kanyang gulong, yung angle ng kanyang nguso at likuran. Kuha-kuha niya, idol. Pero ako nahirapan ako, idol. Medyo napahiya lang naman ako ng konti. I hope na nakita nyo na yung parking na yan mga ka-idol. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa building na yan. Okay? So, according to my experience, depende rin pala yan sa driver. Okay? Well, may factor din po yung specs ng ating gulong. May factor din yung tire pressure. May factor din yung front wheel drive versus rear wheel drive. Dahil that time na yon yung Alphard is a V6 engine front wheel drive. Tapos MPV pa mga ka-idol. Okay? So, medyo naano ko na-challenge ako that time mga ka-idol pero natuwa ako sa aking kliyente dahil at least na-save niya ako. Kung hindi, delikado mga ka-idol. Baka nagbayad pa ako that time. Okay? So, based in my experience, depende din po yan sa nagmamaneho kung kalkulado niya mismo yung parking na yon. So, doon ko nakiisip yun mga ka-idol. Next is yung parking dito sa may Pasig. Kung kayo po ay taga-Pasig, shout out sa inyo. Nakita nyo ba itong building na ito, itong revolving building na yan? Kung madalas po kayong mamalengke sa lugar na yan, o nagpa-park po sa lugar na yan mga ka-idol, matcha-challenge din po kayo dyan. Dahil spiral din po yung daanan, napaka-steep po at madulas mga ka-idol. So mind you, kapag ang inyong parking ay nasa malapit sa palengke or yung parking malapit sa palengke, definitely madulas po yan mga ka-idol. And I swear to God mga ka-idol, matcha-challenge ka talaga dyan. Dahil nung panahon yon mga ka-idol, nung kapanahonan ko rin po, no, way back siguro 2014, inakyat ko po yung Toyota, Fort Everest namin mga ka-idol. Fort Everest medyo mahaba. Okay? Nung umakyat po dyan mga ka-idol, na-challenge ako. Dahil alam mo yun, medyo gumagatar ng konti ang gulong. Tapos maulan pa that time, parang feeling ko gumaganon-ganon yung sumasayaw mga ka-idol, pero na-manage ko naman. And sooner or later, sa kakaakyat ko dun mga ka-idol, nakuha ko na. Hindi na ako nagpi-fishtail mga ka-idol that time. Yung Everest na yon ay rear wheel drive yon mga ka-idol. So, ano ang masasabi natin patungkol dyan mga ka-idol? Yes, totoo yung mga sinasabi ng mga car vlogger na ito. But for me, depende. Depende kasi yan sa
sasakyan na ginagamit mo at sa nagda-drive. Kung yung driver na yon ay kabisado niya ba yung parking na yon o yung dinadaan na yon. Dahil kung kabisado niya, alam niya kung paano siya puposisyon doon. Diba? Second na lang is yung siyempre yung technical specs mga ka-idol. But it matters also yung lapad ng gulong, yung brand ng gulong dahil sometimes may mga branded na gulong na madulas. Kaya yun po yung binibili natin eh. The more na mas mahal, the more na mas makapit. The more na mas cheaper, medyo madulas ng konti or hindi matibay, di ba? Kaya kung mapapansin po ninyo, pag bumili po kayo ng mga branded na gulong, gaya ng Michelin, Pirelli, di ba? Ganyan. Matik na yan mga ka-idol na talagang maganda yung ibibigay sa inyo na performance. Kaya kung mapapansin po ninyo, itong mga Chinese cars, hindi po yan gumagamit ng mga pipichuging gulong mga ka-idol. Although nasa China na sila ha, na kung tutuusin, kaya naman na lang gamitin yung mismong brand ng mga gulong nila eh. But, they choose na gamitin yung mga European tires. Bakit? Kasi proven and tested. And doble ang buhay mga ka-idol. Mind you, nakapag-attend po ako ng seminar ng Michelin. Double the price ng Michelin sa mga ordinary na gulong. Double the durability at performance mga ka-idol. Kaya branding is also matters mga ka-idol. And also driving style. Yung driver din mismo mga ka-idol. Kung papaano niya gamitin ang sasakyan at kung kabisado niya yung kanyang dadaanan. Parang, di ba, pag ikaw ay nasa isang racetrack, let's say, pupunta ka sa isang racetrack, no? Makikipag-racing ka. Hindi ka naman kagad isasabak dun eh. Kung hindi ka familiar sa daanan na yun eh. Dahil bibilangin mo kung ilang corners meron dyan eh. At yung terrain. Di ba? Tsaka, papaano yung driving style mo dyan sa racetrack na yan. Same thing din dito mga ka-idol. Kung hindi ka familiar dun sa dinadaanan mo or dun sa mall na yun, definitely magkakaproblema ka. Added pa dito yung knowledge and experience. Dahil para sa akin, that time na yung mga ka-idol, siguro kung hindi ko kabisado yung daanan na yun, siguro hindi ko muna ipipilit. Diba? Hindi ko muna ipipilit ang aking sasakyan mga ka-idol. Siguro makikiramdam muna ako. At I'll see to it kung mayroon bang nakasunod sa aking likuran o wala. Dahil kung meron, medyo mag-iingat ako ng konti. Lalo na stiff mga ka-idol at naulan. Dahil sometimes, no, kapag yung ganitong klaseng daanan mga ka-idol, although may ngipin naman yan, hindi po natin yan may gagaranti na talagang kakapit yan mga ka-idol. Dahil sometimes may mga instances na yung mga tubig na may kasamang langis. Yung langis na galing din po sa mga sasakyan or maybe sa labas, o yung mga stain na matagal nang nakakapit dyan na hindi po binabrush ng mga empleyado na nagtatrabaho dyan. Okay? Dahil may isang mall ako na nakita that time, okay? Talagang binabrush nila ang kanilang daanan paakyat. Nasa ganon para maano po, no, matulungan pong maiahon yung mga sasakyan lalo na kung medyo kalbo na ang gulong. Okay? Kapag hindi mo kasi binrush yung mga ano na yan, yung mga may ngipin na daanan mga ka-idol, madulas din yan eh. Dahil kumapit nga yung mga tartar na dumi dyan eh, yung mga oil, yung mga dust whatsoever, di ba? Ganon yun mga ka-idol, kahit may ngipin yan, babrasin pa rin yan ng mga empleyado ng mall para para ma-maintain po yung safety ng kanilang building or ng parking na yan mga ka-idol. So, kung yung area na yon or yung parking na yon ay walang maintenance with regards to pagbabrush o pinupush brush regularly, definitely kapag may ibang sasakyan na dumaan dyan at hindi po familiar yung stiffness niyan, delikado. Lalo na kung yung iba po dyan ay naka-manual, di ba? At hindi rin po masyadong knowledgeable sa paggamit ng cambio, paakyat, o paano niya i-manage yung sasakyan bago siya umakyat. Ako nga, kapag hindi ko kabisado, hindi muna ako masyadong umakyat mga ka-idol. Nakikiramdam muna ako bago ako umakyat dahil di ko nga kabisado at hindi naman ako magaling Pero ngayon mga ka-idol, kuhang-kuha ko na pero hindi ako
kampante pa rin sa mga dinadaanan ko dahil hindi nga ako familiar eh. Familiarization is always important mga ka-idol. Hindi lang po yan sa daily drive natin but also dun sa mga pasikot-sikot nating dinadaanan. Ganon din sa attitude ng tao gaya mo. Diba? Dapat familiar ka sa attitude niyan. Alam mo kung kailan yan totopakin. Di ba? Kailan yan magiging mabait, magiging masipag, di ba? Kailangan kabisado mo mga ka-idol. Siyempre, sabihin na natin na may tulong talaga yung mga technical natin dyan, yung specs na binibigay natin or yung knowledge and skills natin mga ka-idol. But, siyempre, experience teach us a lot. Yun lang ang masasabi ko mga ka-idol. Okay? So, I hope nakatulong po ang video ito mga ka-idol sa pagbibigay po ng reaction. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga kapwa vloggers gaya ni Jeep Doctor at ni Autorans dahil kahit pa paano ay nakatulong po sa mga motorista ang kagaya po natin. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.